Nakagigimbal na insidente ang gumulantang sa mga residente ng San Jose del Monte matapos matagpuan ang bangkay ng isang 16 anyos na dalagita na nasa loob ng isang baletang palutang-lutang sa ilog ng naturang lungsod. Ayon sa ulat, bandang alas 6 ng gabi, isang residente ang nagreklamo at nakapansin sa mabahong amoy na nagmumula sa isang baletang palutang-lutang sa ilog. Dahil sa pagdududa, agad nilang binuksan ito at laking gulat nang tumambad ang isang katawan ng bangkay ng isang babae sa loob nito. Agad na iniulat ito at itinawag sa barangay 188 Tala, Caloocan matapos lumabas sa investigasyon na may nakablatter na ulat ng isang minor de edad na babaeng nawawala sa kanilang lugar. Agad namang nagtungo ang Police Community Precinct 2 sa pangunguna ni Police Chief Master Sergeant Adrian P. Nolasco, PCP 2 Commander, para kumpirmahin ang nasabing bangkay. Kahapon po kasi yung tumawag na concerned citizen sa aming radio operator kung saan may nakita nga daw pong patay sa palutang-lutang sa gilid ng ilog sa boundary ng Caloocan at ng San Jose del Monte. So ako po personally, kasama ako ng mobile patrol namin, yung mga first responder na nagpunta doon sa area, at doon nga po gaya po na sabi namin, nakakita po kami ng isang maleta na slightly open, kung kaya't tanaw na tanaw po natin yung bangkay po ng isang hindi pa nakikilalang tao sa loob ng maleta na nakalutang po sa gilid po ng ilog sa sakop po ng San Jose del Monte. Ang biktima ay kinilalang si Sheila May de la Cruz, edad 16, na nagpaalam lamang nitong Pebrero 7 sa kanyang mga magulang na pupunta umano sa kanyang kaibigan, ngunit hindi na ito nakabalik pa sa kanilang bahay. So nung pagpunta po namin sa area at na-confirm nga po na tao nga po yung namin sa loob ng maleta, nagpatawag na po kami ng investigator saka po ng SOCO para ma-process po yung cadaver ng ating victim. And to find out, nung pagdating po ng SOCO, dinala po sa punerarya para mabuksan po yung maleta. To find out na isa po itong bangkay, isang babae, yung victim po natin. So far, wala naman pong visible na signs na itinali siya o whatsoever. And nakakulay gray na t-shirt po at short pants po na maong. May nakapansin lang po tayo na konting mga sugat sa katawan niya. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang posibleng salarin at ang motibo sa karumal-dumal na krimen. As per verification, sir, meron pong lumutang po na nag-verify at kinilala po dahil po kasi masyadong bloated na yung katawan ng victim natin dahil sa pagkakababad sa tubig. Nakilala na lang po yung victim natin dahil po sa kanyang short pants na maong nung mismong kapatid. At yung pong location nila, yung address po nila, mga taga-Caloocan po sila sa Bagong Silang po. Yet to determine pa po tayo dahil nag-request pa po tayo ng autopsy sa ating medical legal surgeon from the SOCO operatives po natin, and magkakandak po sila ng autopsy para po malaman natin kung ano po talaga yung immediate cause of death, kung ano po yung dahilan kung bakit po siya namatay. Samantala, nagdadalamhati ang pamilya ng biktima habang nananawagan ng hustisya para sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Yes po, maraming salamat po at bigyan pagkakataon, gamitin ko na rin po ang inyong programa na magpasalamat sa mga taong concerned na nagpaabot ng tulong upang makilala agad yung victim, and at the same time, idagdag ko na lang din po na ongoing po yung investigation, saka hindi po ako makapagbigay na iba pang mga facts ng case, dinatitibay po natin para maisap na po yung hinahanda nating mga kaukulang demanda laban sa mga persons of interest natin para mas matibay po yung ating demanda. So sa mga kababayan po natin sa Noseño at sa mga karating bayan katulad po ng Bagong Silang, Caloocan, masasalamat po dahil po sa tulong-tulong po nating naging action kagabi, at sa ganoon nakilala po natin agad at hopefully mabigyan po natin ng justice. We will do our best to give justice dun sa ating victim. Pag po may mga ganyang insidente, huwag pong mahiyang lumapit. Tumawag sa aming himpilan. Pwede ko pong bakitin po yung hotline po ng San Jose del Monte City Police Station, 0916-432-0401. Para sa RTV News, Warren Reyes, Rumaragasa sa balita.